In the vast tapestry of human existence, few threads are as fundamental and universal as food and agriculture. From the dawn of civilization to the present day, these two pillars have shaped societies, economies, and ecosystems alike. Agriculture and food production have played a big role in... Ang Pilipinas ba ay isang agricultural country o hindi? Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday affirmed that the Department of Agriculture will find ways to boost production which can help lower food prices in the market. Sa isang bansang marami ang nagugutom, bawal mag-aksaya ng pagkain. Nabawasan ang bilang ng mga Pinoy na nagugutom. Nagbabala rin ang United Nations Children's Fund o UNICEF na posibleng dumami ang mga batang nakararanas ng malnutrisyon. Bilang ng mga batang obese o sobra-sobra sa timbang. Nagbabala mga eksperto sa mga sakit na pwedeng makuha ng mga bata na nadadala nila sa kanilang paglaki. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Ako nga po pala si Jamar Marmol. At ako naman si Christine Alaurin. At kami ay nagmula sa paralan ng Camarines Serpal Technic Colleges under the program of Bachelor of Science in Tourism Management. Ngayon ay gagawa tayo ng isang panayam tungkol sa mga katanungang nakakonected or konektado sa food and agricultural content. At masasagot natin dito sa panayam na ito ang mga katanungang connected dito. At ang mga katanungan iyon ay katulad ng: how many people are chronically hungry, and why does hunger persist in a world of surpluses? And what are some health risks of undernourishment, poor diet, and overeating? What are our primary food crops? And what was the Green Revolution all about? Aside from that, what are GMOs and what traits are most commonly introduced with GMOs? And lastly, describe some environmental costs of farming and ways we can minimize these costs. Ko nga lang po kami kung sapat man po ang kita nyo dito para po makabili po kayo ng mga bigas or pagkain po. Ano pong masasabi? Kung totoo, hindi pwedeng sapat. Nagkakaago kami kuha. Pag nakakautang sa Bombay, ako kami mairurugang. Pero kung sasabihin sapat, hindi rin magiging sapat. Tapos sa bugas pa sana, uda na. Hello, Garci. Pero po pero po nakakakain din po kayo sa 3 araw po. Nakakain pa rin. Kaya lang amo yan, ako kuko eskwela, kuko si Spisi. Yes po. Sad. Tapos ako kuko si Biswa. So pamasahikan. Kung totoo, hindi talaga makakasapat. Kaya lang, dahil nakakasapat, dahil nakakautang sa Bombay. Nakakautang. Yeah. Pero po, kita po sa buko po talagang sapat para po sa pang-uraldo na pagkain po. Sa CSPC man po nag-eskwela po. First year college man. Yes po. HM ba? Abay ka? Yes, HM. Kami po tourism student po kami. Parang inline po iya. Opo. Kumbaga po, magkano po benta po nyo? 5.20. 5.20 na po. Thank you so much. So, hello po kuya, hello sir. So, gusto lang po namin matanong po kung sapat naman po ba yung kita nyo pang araw-araw or para po makakain po kayo pang araw-araw? Sapat naman, pero minsan hindi. Minsan po hindi. Depende rin kasi sa bilihan. Sa bilihan. Medyo, minsan po matumal talaga po. So, depende po talaga yan sa kita. Yes po. Okay po. Pero meron po din kayong mga nag-aaral po na kapatid, meron. So, sapat naman po ba yung pangkain nyo? Sapat naman, naitatawid naman. Naitatawid naman po. So, sa tingin nyo po, naranasan nyo na rin po ba na parang sa isang araw, parang ang hirap kumuha ng pagkain, ganyan. Sobrang hirap po talaga. Yes po. Okay po. So, yun lang naman po gusto po namin matanong. So, maraming salamat po sa kooperasyon po para po sa project namin. From CSPC po, tourism student po kami. So, thank you so much po.
May we know po kung ano po yung pangalan mo po? My name po is Joshua Kiano M. Gizon. Okay. So, ilang taon ka na po, sir? 20 years old po. Oh, okay po. So, residence ka din po dito sa... Yes po. Okay po. So, pwede po ba namin na matanong kung ilan po yung weight mo po and yung height po? So, yung weight ko po sa last ko pong pagkilo is 90 po. And so far po, yung alam ko pong height ko po is 5'6" po. Okay po, sir. So, sir, pwede po ba naming malaman po kung ano po yung mga mostly pong kinakain niyo po? So far po, during breakfast, yung mga nakagisna natin, tuyo, corned beef, and sinangag na kanin. In the lunch naman, most of the time, gulay and konting serving ng meat and fish. So, ilang beses po kayo, sir, kumakain po sa isang araw? Mostly po, 3 times a day po. Oh, so, okay naman pala po siya, sir. So, nag-exercise po ba kayo? Or... konti lang yung exercise ko. Minsan, sumasama ako sa father ko na nagwo-walking sa Yusan. Oh, okay po, sir. So, okay naman po pala siya. So, ano po ba? Sir, so 20 years old ka po, yes, di ba? So, alam naman po natin na sa edad mo po niyan and yung weight mo po is 90 is yes, alam naman po natin na hindi po siya normal po for our age. Yes, po. So, yun nga po, sir, minsan po pag nasusobrahan po ba kayo sa pagkain, may mga nafe-feel po ba kayo na symptoms po, ganyan na sometimes, may mga time na bigla na lang akong nahihilo. Pero, alam ko naman po sa self na hindi naman high blood. Pero, minsan rin po, nakaka-feel rin po ng nahihirapan po huminga. So, ano po, sir, yung mga ginagawa mo po once po na nararamdaman mo po yun? Nag-take rest and minsan umuupo muna, umiinom ng tubig para kahit papaano mabawasan yung nafe-feel na nararamdaman na sakit. Okay po, sir. So, thank you so much po, sir. Yun lang naman po yung mga itatanong po namin. Yes, so, po. Thank you po sa time mo po Yes, and po. sa opportunity po na Thank you so much po. So ngayon, kasama natin si Kagawad Helen, isang committee head ng agriculture dito sa Barangay San Jose, Iriga City. So kasama natin siya ngayon para masagot yung mga katanungan natin tungkol sa Green Revolution at GMO or genetically modified organisms dito sa kanilang barangay. So magandang hapon po, Kagawad. So, Kagawad, pwede nyo po ba sa amin ikwento or sabihin sa amin yung mga way po na mga pagsasakan mga farmers noon po ng mga wala pang advancements sa farming po? Yung mamularan po kasi noon na wala pa yung mga machineries na ginagamit ng mga farmers, yung noon kasi gamit pa noon yung mga kalabaw pa ba, yung pag-aararo, tapos anuin lang ng actually yung hand tractor gamit na talaga yan noon pa, yung hand tractor, hindi pa yung parang rotavator, parang gamit na talaga yun ng mga farmers simula nang magmulat ako ng pagsasaka. Tapos yung noon parang abala di ba pag sa mga farmers na pag-cultivate ng lupa para sa pasakahan, kumpara ngayon na may mga machineries na medyo mas madali na yung proseso ng pag-cultivate ng palayan. Kaya lang yan lang po muna yung So, kamusta po yung yung production ng mga ani noon compared po sa ngayon? Noon kasi hindi pa masyadong noon yung mga synthetic na abono ba. Kalimitan pa nung ginagamit yung mga yung fertilizer na yung organic fertilizer pa yun nung mga ginagamit noon. Kaya lang pag organic fertilizer kasi medyo kaunti lang ang ani. Kumpara nung may synthetic na na siya fertilizer, medyo dumadami yung ani. Kaya lang ang resulta naman kasi nung mga pag nasobra ng mga synthetic na
fertilizer, nagiging acidic na yung lupa sa mga ngayon. Kasi sa sobrang acidic na yung sa sobrang abono ba, yung synthetic na abono. Yun ang pagkakaiba ng farming noon kaysa ngayon. Okay po. So, next question. So another question po, sa tingin niyo po, paano po naapektuhan ng mga advancement na ginagamit po ngayon ang production sa agriculture po sa mga food crops po na inaani niyo? Paulit na din. Sa tingin niyo po, paano po naapektuhan ng mga ginagamit po nating mga machines po ngayon yung mga aanihin niyo po compare po dati? Actually, hindi naman talaga naapektuhan yung mga ani. Kaya lang, ang naapektuhan yung mga laborer kasi imbes na yung tao magka-income, yung machinery na ang gumagawa. Kaya yun ang minsan ang problema naman ng mga laborer natin kasi wala na silang pagkakitaan. Okay po, thank you po. Okay po. So, ang next question po is, so, in your experience po as a farmers, ano po yung impact po ng pesticide and fertilizer po sa lupa? Actually po, yung fertilizer kasi talaga, kung tutuusin, maganda siya sa ani, tsaka yung mga synthetic na ang spray baga na sa kung anong mga insekto sa palayan. Kasi hindi kasi pwedeng hindi ka mag-spray na sa mga insekto sa palayan kasi wala kang maani. Ngayon, ang naman noon na sobra ng medisina ba na parang kumaga sa nakakain natin imbes na humaba pa yung buhay natin, napakaikli. Dahil sa napupunta sa atin. Kaya lang, ang problema naman kasi noon, pag hindi tayo nag-spray ng mga synthetic na medicine, wala din namang maani. Lugi naman talaga yung farmers. Kasi di ba, ang mahal na ng mga bilihin ngayon. O kung wala kang maani, di mo mababawi yung gasto mo. Parang ganun. Okay ni Joma. So, sa last question po, so ano po yung pagsubok naman ang hinahanap nyo sa mga agriculture at kung may epekto po ba ito sa tubig? Actually ngayon, di ba, tag-init. Talagang malaking epekto sa mga farming dahil unang-una, kailangan ng farming yung tubig. Sa ngayon na tag-init, kaya medyo problemado yung ibang palayan na wala talagang source of water kasi natututong na yung palayan nila. Sa sobrang sa dami ba naman ang nagasto nila, syempre manghinayang sila dahil na nagkataon na natutong yung nasunog yung palayan. Kaya actually doon sa amin, may source of water. Kaya minsan gamit naman namin yung pump ba, yung water pump na ginagamitan ng krudo. Pero kumbaga sa imbes na makatipid ka kasi yung irrigation, free lang yung water doon. Madagdag gasto kasi kailangan mong mag-pump para magkaroon ng tubig yung palayan mo. Kaya yun ang advantage saka disadvantage ng pag tag-ulan saka tag-init. Thank you po. So that concludes our interview with Kagawad Helen, the Committee Head of Agriculture in Barangay San Jose in Iriga City. Maraming salamat po, Kagawad.